Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, February 5, 2026, meron pong mga pagbabago sa direksyon, galaw at pagkilos po ng Bagyong Basyang. Alamin natin yung mga direktang lugar na kanyang maaapektuhan. Kasama na rin po ang iba't ibang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-subscribe po ninyo at i-share ang ating update sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. So magpo-focus tayo ngayon dito po sa direksyon ng Bagyong Ada at yung mga lugar na kanyang madadaanan sa mga susunod na mga oras. So eto po mga kaibigan, alas 2 na madaling araw, ngayong araw po ng Huwebes, ang pinaka-lokasyon po ng Bagyong Ada para mapaghandaan ng ating mga kababayan, 450 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Sa ngayon po, lumakas na ito from tropical depression, naging isang ganap na po na tropical storm. So pag sinabi nating tropical storm, ito ay nasa level 2 na category po ng bagyo. Mamayang alas 2 naman po ng hapon, ngayong araw din po ng Huwebes, ang magiging lokasyon naman ng Bagyong Basyang, 185 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur pa rin po at tropical storm pa rin na category. 75 kilometers per hour ang bilis or lakas ng hangin. Kung mapapansin ho ninyo, halos stationary siya o hindi siya nagbabago ng lugar na dinadaanan, no? Dahil nga po mabagal yung pagkilos. Nasa 20 kilometers pa west-southwest po ang kilos nito. Kaya kung makikita nyo, hindi siya nagbabago ng direksyon o ng lugar po. So pagdating naman po ng Friday ng alas 2 ng madaling araw, pwede nating isulat ho para matandaan at makakabisado natin yung mga lugar. Sa coastal water naman po siya ng Buenavista, Agusan del Norte. At pagdating po ng Biyernes ng hapon, nasa coastal water pa rin po siya o coastal water po ng Mambajaw, Camiguin. So ito po ibabalik sa pagiging tropical depression. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ating pinakamapa and then i-explain ko mabuti yung mga mangyayaring senaryo, mga landfall senaryo patungkol po dito sa Bagyong Basyang. So ngayon po kung makikita nyo sa ating pinaka live po na mapa o live weather radar natin, ito po, no? Tingnan nyo mabuti. Sa ngayon po ay consistent po na kumikilos ang Bagyong Ada papalapit po dito sa may silangan po ng Mindanao. So ang nakikita kasi natin dito, iba't ibang landfall scenario. Laging itinatanong sa atin, Kuya Francis, kailan ba magla-landfall ang bagyo para mapaghandaan natin? So ito na po, wag tayong masyadong magmadali at kinakailangan maging handa po, no? Yung iba kasi sobrang atat sabi gusto daw ng pag-uulan dahil sobrang init daw ng panahon nila. Pero alam nyo, kapag merong mga tropical depression o tropical storm, wag nating asamin na tamaan yung lugar natin dahil delikado po. Maraming pag-uulan po ang maidudulot nito. So ang landfall scenario, kung makikita nyo sa ating map, merong mga tuldok po dyan. Ito po ay magla-landfall sa February 6, Friday ho yan, alas 2 ho ng madaling araw. So ang February 6 ho natin, mga kaibigan ko, mga kababayan, ay dito po sa coastal water po ng Buenavista, Agusan del Norte. So yan is nasa tropical storm na category pag yan ay naglandfall na. Diyan po sa coastal water po ng Buenavista, Agusan del Norte. At halos nasa dalawang beses yung landfall scenario niya. At makikita nyo sa ating pinakamapa, nagiging consistent lamang siya hanggang tropical storm. Meaning to say, hindi ito lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. Kasi yun po ang sinasabi sa atin, no? Bakit daw yung iba ang sinasabi magiging malakas daw na bagyo itong Bagyong Basyang? Dahil nga po ito sinasabing pangalawang bagyo at unang bagyo ng February. Kung papansin ninyo sa kanyang pinaka-sirkulasyon o yung tinatawag natin na spiral clouds, yung umiikot po sa kanyang hangin, malawak yung radius o yung distansya po nang nasa sako po ng Bagyong Basyang. Pero hindi ibig sabihin ito ay malakas typhoon o super typhoon category na bagyo. Kahit po ito ay lumapit pa dito sa may bandang silangan po ng Mindanao at Eastern Visayas, maaabot po yan dahil sasakupin ng ikot ng hangin yung mga lugar po na yan. Pero ang pinaka-safe po na lugar dito is yung malaking bahagi po ng Luzon. Dahil kung makikita nyo sa kanyang area of probability, hindi aabutin ng pinakamata o sentro ng Bagyong Basyang ang malaking bahagi po ng Luzon. Pero hindi tayo safe mga nakatira sa Luzon sa trap o extension po ng hangin ng Bagyong Basyang.
So eto, kailan ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Basyang, no? Yun naman talaga ang dapat nating paghandaan, yung paglandfall niya at yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating tinatawag na track and intensity forecast para sa bagyong Basyang, ito po ay nakikitang lalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng Monday, no? February 9. So, pagdating ng February 8 ho kasi, ito ay magiging isang ganap na low pressure area ulit o mahinang mahinang kategorya na. Low pressure area at hindi na nakikita ang babalik pa sa pagiging bagyo o tropical depression. Lagi kong pinapaalala sa inyo, kapag nasa amihan season po tayo, ang nabubuo pong mga bagyo or sama ng panahon, hindi yan nakaka-penetrate or lumalakas dahil po pinapahina yan ng amihan or yung malamig na hangin na nanggagaling dyan sa may bandang hilaga. Kaya po kung titignan nyo, lagi po nasa level 2 na category lamang ang bagyo, which is ang tropical storm. Lalakas yan ng tropical storm. Pag sinabi natin tropical storm, yan is mas maraming mga pag-uulan din. Maging alerto at maging handa tayo. Kahit hindi po life-threatening, ang lakas ng bagyong Basyang is marami na bang mga lugar na maapektuhan ito dulot po ng kanyang mga pag-uulan. Ngayong araw din po, ito, para din po malinaw sa mga kababayan natin, meron na po tayong nakataas na signal number 1. So, pwede nyo kung i-take note o pwede nyo tandaan kung mabanggit ko yung mga lugar po ninyo, maging alerto at maging handa. At ito po, sa area po ng Visayas, apektado po ng wind signal number 1, ang southern portion po ng Eastern Samar. So, yung mga taga-Eastern Samar, mag-ingat po. Southern portion po ng Samar, signal number 1 din po dyan. Southern Leyte, Central and Southern portion po ng Leyte, signal number 1, yung mga area po na yan. Dito naman tayo sa may Mindanao, apektado ng signal number 1, ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Eastern portion po ng Misamis Oriental at ang northern portion po ng Davao Oriental. So anong paghahandaan dapat gawin ng mga lugar na apektado ng signal number 1? Ang signal number 1 natin para po sa kaalaman ng bawat isa, ito po may tinatawag na warning lead time. So ibig sabihin nito, sa loob ng warning lead time na 36 hours, doon mararamdaman o mararanasan po ang wind signal number 1 dulot po ng bagyong Basyang. Bagamat hindi pa naman ito direkta naglalandfall o nakalandfall dito sa silangan po ng Mindanao at Visayas, ramdam na ang wind signal number 1 sa mga lugar po na aking binanggit. Unang-una, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Ang low-lying areas na binanggit ko na apektado po ng signal number 1. Yung mga nakatira sa mga matataas na lugar, sa paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, pwedeng lumikas tayo sa mas safe na lugar. Kahit sabihin natin na mahinang bagyo lamang ang bagyong Basyang, hindi natin itong pwede pong baliwalain at sabihin na dapat hindi na tayo mag-asikaso. So eto po, dahil nananatili pa rin po at consistent yung area of probability niya, etong pinakamapa, yan kasi ang tinitignan natin. At yan po yung sinusundan sa magiging lakas, mga lugar na maapektuhan at direksyon po ng bagyo. Ang sinasabi natin na possible na magbago ang direksyon po niya kapag umihip pa etong hangin na nanggagaling sa may bandang silangan po, At kung makikita nyo, pababain siya ng konti. Pag pinababa naman ito ng high pressure na hangin galing sa taas, mas maapektuhan naman ang malaking bahagi po ng Mindanao. So dito naman tayo sa tinatawag po natin na heavy rainfall warning. Alam nyo, kapag meron tayong mga bagyo, kasunod talaga yan mga heavy rainfall warning. Dahil kung makikita nyo, yung spiral clouds, so yung umiikot na yan, yan yung nagbibigay ng bugso ng hangin na may kasamang mga pag-uulan. Pag tropical depression hanggang tropical storm, layan ko sinasabi, maraming mga pag-uulan po ang dinudulot niyan. Hindi kagaya ng mga typhoon o super typhoon, life-threatening, ang lakas ng hangin pero limit or kakaunti lang ang ulan na ibinibigay. So eto po, dahil po sa bagyong Basyang, ngayong araw din po ng Huwebes, meron tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental. So mag-ingat yung mga lugar na yan, lalo na sa mga low-lying area, sa banta ng mga pagbabaha. Mamaya may mga paalala ako, so tapusin ho natin ang video at update. So eto po, ngayong hapon din po, ng Huwebes hanggang sa Friday po ng hapon, eto mas mataas naman yung dami ng ulan. 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Sapat ho yan para magpabaha.
Dito po sa may Southern Leyte, sa may Bohol, Dinagat Islands pa rin po, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental, at Misamis Oriental. Uulitin ko yung mga lugar na binanggit ko na yan, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang dapat paghandaan. At eto po, ngayong hapon din po hanggang sa Friday ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan dyan po sa may Eastern Samar, sa may Samar, Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Ito po, by Friday naman hanggang sa Sabado, ituloy-tuloy na po natin para mapaghandaan ng mga kababayan natin. Sobrang importante po kasi nito. Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan dyan sa may Aklan at Antique. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan naman sa may Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Lahat ho ng binanggit ko, especially yung naka orange warning, which is ang orange warning ho natin is now sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Halos yung mga lugar na yan na makakaranas ng dami ng ulan, no, ay itataas sa signal number 1 hanggang sa signal number 2. So may nagtanong ulit sa atin, sabi Kuya Francis, ito bang bagyong Basyang is hanggang anong signal ba o warning signal ang pwede nitong ibigay sa malaking bahagi daw ng silangan po ng Mindanao at Eastern Visayas kasi doon yung direktang lugar. Ito po, para klaro po sa atin, lagi kong pinapaalam ng paulit-ulit, hindi ito aabot hanggang signal number 3, 4 or sa 5. Dahil sa kanyang kategorya na tropical storm lamang, hanggang wind signal number 2 lamang ang magiging lakas ng hangin ng bagyong Basyang. So hindi man ganun kalakasan pero laging ko pinapaalala, mahina o malakas na bagyo ang ating minomonitor, kinakailangan maging alerto at maging handa po tayo. May mga tsansa pa na magbago po ang direksyon nito dahil kung makikita ninyo, ito talagang nakikita natin na hindi banta bilang isang nakakatakot na bagyo. Nagiging nakakatakot lamang ito depende sa pagde-deliver ng update sa balita at sa lagay ng panahon. Minsan kasi yung ibang mga update sobrang nakakatakot. Ang sinasabi, sobrang lakas daw, Malayolanda daw ang lakas ng bagyong Basyang, kahit hindi naman. Kitang-kita nyo dito sa ebidensya sa ating pinaka-live na mapa, etong pinaka-live na yan ay makikita nyo na hindi ito lalakas sa pagiging super typhoon. Yun kasi nakakatakot, no? Pag super typhoon, grabe na ho talaga yon. Eto mga kaibigan, dahil po meron pa rin tayong bagyo, tuloy-tuloy ang update natin tuwing madaling araw hanggang sa umaga, tanghali at sa hapon. Unang-una, dapat lagi po kayong updated sa lagay po ng ating panahon. Ugaliin nyo hong naka-like at nakasubscribe sa ating channel. Ako po si Kuya Francis para lagi ko kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, eto ho, uulitin ko yung mga lugar na apektado o madadaanan po ng bagyong Basyang. Kailangan ay maglinis ng kapaligiran, yung mga plastic, mga basura. Yan kasi ang isa sa nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng mga pagbabaha. So kasama dyan ang malaking bahagi po ng Southern Leyte, Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Siquijor, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Pag sinabi natin na maglinis, hindi lang yung harap natin. I-double check nyo, baka mamaya yung mga kanal, yung mga drainage, maraming mga plastic, hindi po makakadaloy ang tubig at pagmumulan ho yan ng mga biglaang pagbabaha, no? Lalo na, lagi na lamang dito sa may Eastern Visayas at parte ng silangan ng Mindanao ang dinadaanan ng bagyo. Pero mas matindi at dapat maghanda ang mga lugar na apektado ng 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Sa Aklan at sa Antique, ingat po, doble ang linis na gawin natin, no? Para yung mga plastic hindi bumabara sa kanal. Ito pa, yung isang paalala ko napaka-importante ho. Ngayon po kailangan i-safety natin ng ating mga importanteng gamit. Pati yung Tagaluson, hindi din tayo ligtas to, hindi po kayo ligtas, no? Kaya sinasabi ko, minsan yung nakikinig sa update natin, Tagaluson, tapos okay lang sa kanila na may bagyo para daw maibsan yung init. Pero yung mga direktang lugar naman na tinatamaan ng bagyong Basyang ay ayaw ng bagyo, no? Ayaw ng pag-uulan kasi paulit-ulit yan dumadaan eh. Pero kung susunod tayo sa mga paalala, sa mga safety protocol, may iwasan po
yung banta ng mga sakunan o matinding problema, yung pagkasira ng ating tahanan, mga bahay, mga dokumento, mga importanteng bagay ay may iwasan kung gagawa natin ng paraan. Importanteng mga bagay, safety, importanteng gamit, mga dokumento, plastic, no, lahat po 'yan, no, para kung sakaling magkaroon ng mga pagbabaha, ay naka-safety ang ating gamit. Isang paalala ko din, lagi ko sinasabi, mag-imbak ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Bagamat sa ating advanced weather system at sa ating tropical cyclone threat potential, nakikita na ang bagyong Basyang iba'y Monday, layo na to, no? Makalayo na ito ng PAR. Pero magiging LPA ho siya pagdating ng Sunday po ng madaling araw. So kapag kasi naging LPA na ang isang bagyo o tropical depression, mataas ng tsansa nitong malusaw na kahit hindi na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay malulusaw naman siya. Pero asahan nyo by next week Monday, ito ay nasa labas na, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito pa, napaka-importante ng isang paalala ko at lagi kong sinasabi araw-araw, kailangan ho natin manalangin sa ating Panginoon at ipanalangin natin ang bagyong Basyang, kahit mahinang bagyo, ay hindi po maminsala sa mga direktang lugar po na kanyang tatamaan or madadaanan. Lalo na ho by Friday po ng hapon, dyan kasi yung nakikitang landfall scenario ng bagyong Basyang. Dapat handa po tayo, kung makikita nyo, ito yung pinaka-landfall na area niya, dyan po siya tatama, no? Friday yan, alas 2 na madaling araw at lagi ko sinasabi, hindi lang isang beses, bagos nasa 2 beses ito magla-landfall sa Biyernes. So maging alerto yung mga lugar na binanggit ko. Kanina binanggit ko na ho, pwede nyo balikan at tignan yung mga sinabi ko, pakinggan yung mga sinabi ko. Uulitin ko po, no, ang pinaka main na weather system na nakakaapekto sa atin ngayon ay ito pong bagyong Basyang. Bagamat present pa rin naman ang northeast monsoon or hanging amihan, nararamdaman pa rin natin ang malamig na hangin. Pero the more na lumalapit po ang bagyong Basyang sa ating Philippine landmass, medyo natataboy niya o nawawala yung malamig na hangin kasi mas malakas yung pressure ng hangin na meron po dito sa bagyong Basyang, no? Kapag malakas yan, ang mahinang hangin na itsopwera, parang sumasama lang yan sa kanyang sirkulasyon. At mag-ingat din sa banta po ng mga local thunderstorms. Ang malaking bahagi po, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lagi ko sinasabi na kahit po nasa amihan season tayo, may mga bagyong pumapasok at nabubuo. Tulad po nito, ang bagyong Basyang, sa mga hindi po nakakaalam, ito is pangalawang bagyo ngayong 2026 at unang bagyo ngayong February. At laging sinasabi sa atin Kuya Francis, pagkatapos ba ng bagyong Basyang, meron bang panibagong bagyong magiging kasunod? Sa ngayon, wala tayong nakikitang panibagong cloud cluster o kumpol ng kaulapan. At doon din sa ating tropical cyclone threat potential, bagkos magiging maayos ang panahon natin pagkatapos pong mawala itong bagyong Basyang. Pero laging ko sinasabi, no, wala nang pinipili ngayong panahon ang bagyo. Amihan season, tag-init man yan, summer man yan, may mga bagyo pa rin pumapasok dahil sa malaking pagbabago sa climate change. Kaya dapat po ugaliin natin na lagi po nakabantay sa update at sa lagay ng ating panahon. So bago ko tapusin mga kaibigan ko, ay hiling lamang ako ng pakiusap sa inyo na baka naman ho pwede nyong i-share yung update natin sa ating mga kababayan, sa mga kakilala ho ninyo, para ho lumawak yung engagement natin at mapanood din ng iba. Lalo na po yung mga OFWs na mga nanonood sa atin, walang sawa, maraming salamat po, lubos-lubos po ang pasasalamat ko sa inyo. At itong pagbibigay natin ng update sa lagay ng ating panahon is araw-araw talaga, no? At para din na makatulong tayo at mabigyan ng paalala ng ating mga kababayan. Sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.